Akala nyo ba porket mainit ang araw, kailangan na agad ng pinabulok at sobrang bahong pain para lang kumagat ang tilapia? Paano kung sabihin ko sa inyo na ang mismong pagiging mabaho ng pain ninyo ang dahilan kung bakit kayo umuuwing walang huli kapag tanghaling tapat? Magandang araw mga kapwa ko mangingisda. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang napakalaking katanungan na laging pinagtatalunan sa gilid ng mga lawa at sapa. Totoo bang mas gusto ng tilapia ang mabahong pain kapag mainit ang panahon? Ngayon ay ibubunyag natin ang isang nakakagulat na katotohanan na posibleng sumira sa lahat ng itinuro sa inyo tungkol sa pangingisda. Alamin natin kung bakit ang paborito ninyong bulok na tinapay o binurong bituka ay hindi laging epektibo. Kayo, naniniwala ba kayo na mas mabaho, mas maganda ang huli? Mag-comment na kayo sa ibaba dahil siguradong marami tayong pagtatalunan na yon. Napakahalaga ng usaping ito dahil halos lahat tayong mga mangingisda ay lumaki sa iisang paniniwala. Nasanay tayo sa mga turo ng mga nauna sa atin na kapag umaapoy ang sikat ng araw at tumatamlay ang isda, kailangan nating gumamit ng pain na may matapang at masangsang na amoy para gisingin ang kanilang gutom. Ilang taon na nating ginagawa ito. Nagbuburo tayo ng tinapay, pumibili ng mga bulok na sangkap at tinitiis ang baho sa ating mga kamay sa pag-asang mapaparami nito ang ating huli. Isa itong dekaong diskarte na bihira nating questionin dahil naging tradisyon na. Subalit, sa paglipas ng panahon, napapansin ng maraming veterano na hindi palaging sumasang-ayon ang isda sa teoryang ito. Bakit nga ba marami pa rin ang bulag na sumusunod dito kahit madalas ay walang nangyayari? Oras na para pag-aralan natin kung ano nga ba ang siyensya at totoong karanasan sa likod ng panlasa ng tilapia sa tuwing umiinit ang tubig. Isipin niyo ang isang pamilya na eksena sa paborito ninyong lawa o sapa. Tumating kayo ng maaga, malamig pa ang simoy ng hangin, at punong-puno kayo ng pag-asa na makakahuli ng malalaking tilapia. Inilabas niyo ang inyong sikretong pain, yung paborito ninyong timpla na ilang araw ninyong binuro at pinabaho. Amoy pa lang, alam niyo ng matapang at siguradong lalapitan ng isda. Nang ihasik niyo ang inyong kawil, mabilis ang mga unang kagat. Masayang-masaya kayo dahil mukhang magiging maganda ang araw ninyo. Nakakailang huli na kayo habang hindi pa nakalabas ang araw. Normal na sitwasyon ito para sa ating lahat. Ang umaga ang pinakapaboritong oras ng mga mangingisda dahil aktibo pa ang mga tilapia. Ang tubig ay may tamang timpla ng lamig at madaling maakit ang isda sa kahit anong ihagis ninyo. Pero ang totoong pagsubok ay nagsisimula kapag unti-unti nang nag-iiba ang kulay ng langit at nagsisimula ng maramdaman ng hapdi sa balat ng sikat ng araw. Dito na masusubok kung epektibo ba talaga ang inyong mabahong pain sa buong araw ng panginisda. Habang tumataas ang sikat ng araw at unti-unting umiinit ang paligid, napapansin ninyo na biglang tumamlay ang mga isda. Kaninang umaga ay may mga kumakagat pa, pero ngayong tanghaling tapat, parang naging sementeryo ang tubig sa sobrang tahimik. Nakatingin lang kayo sa inyong palutang, umaasa na kahit papano ay may gagalaw nito. Paminsan-minsan ay inaangat ninyo ang inyong bingwit para palitan ng pain at napapansin ninyo na buong-buo pa rin ito. Walang bawas, walang kagat. Naisip nyo tuloy, di ba ang sabi nila, kapag mainit ang araw ay dapat mas mabaho ang pain para mas maamoy ng tilapia sa ilalim. Bakit parang iniiwasan pa yata ng mga isda ang inyong inihanda? Katabi nyo ang isa pang mangingisda. Nagkakamot din ng ulo. Nagtataka kung bakit ang tapang na ng amoy ng pain niya pero ayaw pa ring pansinin ng tilapia. Nakakabigo, hindi ba? Lalo na kung galing pa sa malayo ang ibinyahin ninyo para lang makapangisda sa araw na yon. Bago natin sagutin kung totoo ba ang theory nito, kailangan muna nating intindihin kung ano ang nangyayari sa tubig kapag sobrang init. Ang tubig sa lawa o ilog ay hindi pare-pareho ang temperatura. Kapag matindi ang sikat ng araw, umiinit ng husto ang ibabaw ng tubig
na nagiging dahilan para bumaba ang lebel ng hangin o oxygen na kailangan ng mga isda para makahinga ng maayos. Dahil dito, ang mga tilapia ay may natural na ugali na lumipat sa mas malalalim na bahagi ng tubig kung saan mas malamig at mas maraming hangin. Kapag ang isda ay naiinitan at nahihirapang huminga, nakakaranas sila ng matinding pagod o stress. Sa ganitong sitwasyon, bumababa ang kanilang gana kumain. Hindi na sila ganoon kaaktibo sa paghahanap ng pagkain kumpara noong malamig pa ang umaga. Ang pangunahing layunin na lamang nila ay magpalamig at magtipid ng lakas para makatawid sa pinakamainit na oras ng araw. Ngayon, pag-usapan natin ang epekto ng mabahong pain sa mainit na tubig. May isang pisikal na katotohanan tungkol sa tubig kapag ito ay mainit. Mas mabilis kumalat ang kahit anong amoy o chemical dito. Ibig sabihin, yung pain ninyo na binuro ng ilang araw at may sobrang tapang na amoy, mas mabilis pang kakalat ang baho nito sa paligid ng inyong kawil kapag tumaas ang temperatura ng tubig. Sa unang isip, parang maganda ito, hindi ba? Mas mabilis maamoy ng tilapia, mas mabilis silang lalapit. Yan ang laging iniisip ng marami. Subalit, ang hindi natin napagtatanto ay ang panlasa at pangamoy ng tilapia ay napakasensitibo. Kapag ang isda ay na-stress na nga dahil sa init at kakulangan sa hangin, ang biglaang paglanghap ng napakatapang at napakabagsik na amoy ng bulok na pain ay nagiging hindi kaaya-aya para sa kanila. Imbes na maakit, nagiging dahilan pa ito para sila ay lumayo at humanap ng mas preskong lugar. Para mas maintindihan ninyo, isipin niyo ang sitwasyong ito. Mainit na mainit ang araw, tanghaling tapat, at nakasakay kayo sa isang siksikang jeep. Pawis na pawis kayo, nahihirap ang huminga dahil walang hangin. Tapos biglang may sumakay na pasahero na nagbuhos ng isang buong bote ng napakatapang na pabango. Imbes na matuwa kayo sa amoy, di ba nakakahilo at nakakasuka ito? Gusto ninyong lumayo o bumaba ng jeep. Ganyan na ganyan ang nararamdaman ng tilapia sa ilalim ng mainit na tubig kapag hinagisan ninyo sila ng sobrang bahong pain. Ang amoy na sa tingin natin ay nakakaakit, ay nagiging sobrang matapang at nakakasakal para sa mga isdang nakakaranas na ng stress mula sa init ng paligid. Kaya pala, kahit anong lapit ng pain sa kanilang mga mukha, mas pinipili nilang iwasan ito dahil masyadong matapang para sa kanilang sensitibong pang-amoy sa mga oras na yon. Mapapansin ninyo rin kung minsan na may mga nakakasabay kayong manginista na simple lang ang pain. Hindi mabaho, hindi binuro. Gumagamit lang sila ng simpleng bulate, preskong lumot, o kahit ordinaryong tinapay na walang halong kung ano-anong pampabaho. Habang kayo ay nakatunganga sa inyong mabahong pain na walang kumakagat, napapansin ninyo na maya't maya ang hatak nila ng tilapia. Nakakainis isipin, di ba? Nakatitig kayo sa kanila habang iniisip kung ano bang ginagawa nilang tama na hindi ninyo ginagawa. Ang sikreto nila ay hindi dahil sa espesyal ang kanilang pain, kundi dahil naiintindihan nila na sa panahon ng matinding init, mas pinipili ng isda ang pagkaing natural ang amoy, magaan sa panlasa at hindi nakakasuka. Ang mga preskong pain ay hindi naglalabas ng nakakasakal na amoy sa mainit na tubig. Kaya mas komportable itong kainin ng tilapia na nagpapahinga lamang sa ilalim. Bukod pa sa pangamoy, may isa pang proseso na nangyayari sa inyong mabahong pain kapag nakababad ito sa mainit na tubig. Kung ang pain ninyo ay binuro o may halong mga nabubulok na sangkap, ang proseso ng pagkabulok nito ay mas bumibilis kapag nasikatan ng araw o nababad sa maligamgam na tubig. Ibig sabihin, habang tumatagal ang pain ninyo sa ilalim, lalo itong nagiging maasim at naglalabas ng mga gas na nakakasama sa kalidad ng tubig sa paligid nito. Ang bahaging ito ng tubig ay nagiging hindi maganda para tambayan ng isda. Nararamdaman ng tilapia na ang paligid ng inyong pain ay unti-unting nasisira, kaya imbes na kainin ito, lalangoy na lang sila palayo. Kaya hindi nakakapagtaka na minsan, kapag inaangat ninyo ang inyong bingwit pagkatapos ng 30 minuto,
Mas malangis, mas maasim, at mas mabaho pa ito kumpara noong inihagis ninyo, at walang ni isang isda na tumikim nito. Isa pang aspeto na dapat nating tingnan ay ang natural na pagkain ng tilapia kapag tag-init. Sa mga buwan na matindi ang sikat ng araw, dumadami ang mga halamang tubig at mga natural na lumot na nabubuhay dahil sa sikat ng araw. Ito ang nagiging pangunahing pagkain ng mga tilapia. Ang mga ito ay presko, walang masangsang na amoy at napakadaling tunawin sa kanilang tiyan. Kapag nasanay ang isda na kumain ng preskong halamang tubig sa araw-araw habang mainit ang panahon, tapos bigla kayong maghahagis ng bulok na karne o maasim na tinapay, isang malaking pagkagulat ito para sa kanilang sistema. Mas gugustuhin pa nilang manginain ng mga berdeng lumot sa gilid ng bato kaysa piliting kainin ang isang bagay na amoy, kanal na bumagsak mula sa itaas. Ang pag-akma ng ating pain sa kung ano ang natural na kinakain nila sa ibinigay na panahon ay isang mabisang diskarte na madalas nating nakakalimutan. Kaya ba natin sinasabi na walang silbi ang mabahong pain? Hindi naman sa ganon. May tamang oras at tamang kondisyon para magamit ito ng tama. Halimbawa, kapag malakas ang ulan, maputik ang tubig sa lawa, at malamig ang panahon. Sa ganitong pagkakataon, nahihirapan ang tilapia na makita ang kanilang pagkain dahil malabo ang tubig. Dito nagiging napaka-epektibo ng mabahong pain. Dahil madilim at malabo ang paligid, aasa ang isda sa kanilang pang-amoy para hanapin kung nasaan ang pagkain. Dahil malamig ang tubig, hindi rin mabilis kumalat ang amoy, kaya tamang-tama lang ang tapang nito pagdating sa ilong ng isda. Hindi ito nakakasakal. Kaya naman, ang diskarteng mas mabaho mas maganda ay hindi isang pangkalahatang panuntunan. Ito ay nakadepende sa kung ano ang kulay ng tubig at higit sa lahat, kung ano ang temperatura ng panahon. Balikan natin ang ating kwento sa gilid ng lawa. Pasado 2:00 ng tanghali, tumutulo ang pawis sa inyong no. Nagpasya kayong magpalit ng diskarte dahil napansin ninyo na talagang iniiwasan ng isda ang inyong binurong pain. Kumuha kayo ng bagong tinapay, walang halong kung ano-ano. Kinurot ninyo ito ng maliit, ipinulupot ng maayos sa inyong kawil at inihagis sa parehong pwesto kung saan kayo nakapwesto kanina. Walang masangsang na amoy, walang mantika, walang maasim na katas. Tahimik kayong naghintay. Inayos ninyo ang inyong upuan at pinagmasdan ang palutang. Paglipas lamang ng 15 minuto, nakita ninyong dahan-dahang gumalaw ang palutang, bumaba ng kaunti at biglang lumubog ng tuluyan. Hinatak ninyo ang bingwit at naramdaman ang bigat ng isda na pumapalag. Nakahuli kayo ng isang malaking tilapia, gamit lamang ang simpleng tinapay sa kalagitnaan ng matinding init ng araw. Ang karanasan na iyon ay isang matibay na patunay na kailangan nating basagin ang ating mga nakasanayang maling paniniwala. Ang pangingisda ay hindi lang basta paghagis ng kawil at paghihintay ng nakapikit. Ito ay pagintindi sa kalikasan, pagmamasid sa kilos ng isda at pag-unawa sa kung paano nag-adjust ang kalikasan sa bawat pagbabago ng panahon. Marami sa ating mga mangingisda ang napakahirap bitawan ang mga lumang turo. Kahit makailang beses nang umuwing walang huli, kapag tag-init gamit ang mabahong pain, patuloy pa rin nilang ginagawa ito sa susunod na linggo dahil iyon ang turo ng matatanda. Sinasabi pa nila na baka malas lang ang araw o kaya baka inalat lang. Hindi nila naisip na ang diskarte mismo ang problema. Kung gusto nating mas maging matagumpay sa ganitong hilig, dapat handa tayong magbago at matuto sa mga maliliit na detalye na nagpapahiwatig kung ano talaga ang gusto ng isda. Paano naman ang pagpili ng kulay at kilos ng pain kapag mainit ang araw? Dahil tirik ang sikat ng araw, tumatagos ang liwanag ng malalim sa ilalim ng tubig. Kapag maliwanag ang paligid, ang tilapia ay higit na umaasa sa kanilang paningin kaysa sa kanilang pang-amoy. Mas madali nilang makita kung ano ang nakalutang o dahan-dahang lumulubog. Kung gagamit kayo ng preskong pain na may natural na kulay tulad ng berde kung lumot
o puti kung tinapay at dahan-dahan ninyo itong inilalaro o pinapagalaw sa tubig, mas nakakapukaw ito ng kanilang pansin sa tamang paraan. Nakikita nila ito bilang isang normal na piraso ng pagkain na dumaan lamang sa kanilang harapan, hindi tulad ng mabahong pain na nakahiga lang sa putikan at naglalabas ng maasim na lasa na nagpaparumi sa paligid nila. Kung mapapansin ninyo rin, may iba't ibang antas ang pagiging mabaho. Mayroong pain na amoy lamang ng natural na isda at mayroong ding pain na sadyang inilibing na sa putik at pinabulok ng todo. Ang natural na amoy ng isda o hipon, kahit sa mainit na araw, ay minsan ay epektibo pa rin, lalo na kung gagamitin bilang patikim o pang-akit lang sa labas ng inyong lugar na panginisdaan. Pero ang tinutukoy nating nakakasira ay yung mga pain na sadyang pinaasim, binuro sa mantika at patis, at iniwan ng ilang linggo sa ilalim ng araw bago gamitin. Ang ganitong klaseng chemical na pagbabago sa pain ay nagiging nakakalason at nakakairita sa panlasa ng tilapia kapag mainit ang klima. Kaya mahalagang ibukod natin ang natural na pagkaing dagat o ilog mula sa mga pain na gawa-gawa natin para lang pumanghi ng husto. Subukan ninyong gawin ang pagsubok na ito sa susunod na lalabas kayo. Magdala kayo ng 2 bingwit. Sa isang bingwit, ilagay ninyo ang pinakapaborito ninyong mabahong pain na sa tingin ninyo ay pinaka-epektibo. Sa kabilang bingwit naman, ilagay ninyo ang pinakasimpleng pain na meron kayo. Maaring sariwang bulate, bagong pitas na lumot, o sariwang tinapay. Ihagis ninyo itong dalawa nang magkalapit lang kapag sumapit na ang tanghaling tapat. Obserbahan ninyo kung alin ang mas madalas lapitan, kung alin ang mas madalas may kagat. Madalas sa mga ganitong pagsubok ko, at based na rin sa mga kwento ng maraming profesional na mangingisda, laging nananalo ang sariwa at simpleng pain kapag nasa kalagitnaan ng tag-init. Ito ay isang simpleng pagsusuri na pwede ninyong gawin mismo para mapatunayan sa inyong sarili kung tama ba ang mga sinasabi natin dito. Ang tubig din mismo ay nagbibigay ng pahiwatig. Kapag mainit ang araw, madalas nababawasan ang paggalaw ng tubig at nagiging parang salamin ang ibabaw nito. Sa ganitong katahimikan, ang bawat amoy at bawat panginginig ng inyong sinulid ay mas mabilis mapansin ng isda. Hindi ninyo kailangan ng sobrang tapang na amoy para ipaalam sa isda na may pagkain. Sa katunayan, sapat na ang napakaliit na piraso ng preskong pagkain para dumating sila. Ang kailangan lang ay ang tamang pagpwesto sa tamang lalim. Dahil alam natin na nagtatago sila sa malamig at malalim na bahagi, doon natin dapat ibaba ang ating preskong pain, hindi sa ibabaw na mainit at walang gaanong isda. Ang tamang lokasyon kasama ang tamang pain ay mas mahalaga kaysa sa pagandahan ng baho ng ibaburo ninyong pagkain. Huwag din nating kalimutan ang epekto ng mabahong pain sa inyong sarili at sa inyong mga kasama. Lahat tayo ay may karanasan na napagalitan ng asawa pag-uwi dahil ang baho-baho ng ating mga kamay at damit dahil sa ginamit nating pain. Tapos, wala pa tayong dalang isda. Diba napakasakit sa damdamin nun? Nagtiis kayo sa mabahong amoy buong maghapon, tiniis ninyo ang mainit na araw, tapos uwi kayong bukya dahil lang hindi umubra ang maling diskarte. Kung gagamit kayo ng presko at malinis na pain kapag tanghali, hindi lang kayo magkakaroon ng mas malaking tsansang makahuli ng isda, maiiwasan ninyo pa ang mga hindi kinakailangang amoy na dumidikit sa inyong mga gamit, sa inyong manibela ng sasakyan, at sa inyong mga kamay kahit ilang beses ninyo pang sabunin. Tandaan na ang mga isda ay mga nilalang din na nakakaramdam ng stress. Hindi sila mga makina na laging gutom at kakain ng kahit ano basta inihain sa kanila. May mga araw na kailangan nating ligawan ng tilapia gamit ang mga pagkaing hindi nakakabigat sa kanilang pakiramdam. Ang pagiging agresibo sa paglalagay ng matapang na amoy ay madalas na may kabaligtarang epekto. Para kang nanliligaw na masyadong mapilit, imbes na magustuhan ka, lalo nang lalayo sa'yo ang nililigawan mo.
Kailangan nating maging mapagmatsyag at madaling makibagay. Kung hindi kumakagat sa mabaho, huwag ninyong ipilit. Magpalit kayo ng pain, magpalit kayo ng lalim, magpalit kayo ng diskarte. Ang magaling na mangingisda ay hindi yung may iisang sikretong pain, kundi yung alam kung kailan babaguhin ang diskarte batay sa sitwasyon ng araw. Sa madaling salita, ang paniniwala na mas mabaho ay mas maganda kapag mainit ang araw ay isang lumang kwento na kailangan na nating itama. Gumagana ito noon siguro sa ibang klase ng isda, tulad ng hito na mahilig sa patay at nabubulok na pagkain. Pero pagdating sa tilapia, lalo na yung mga malalaki at matatalinong tilapia na matagal nang umiiwas sa kawil, mas mapanuri sila sa kanilang kinakain. Ayaw nila sa pagkaing nakakadire at nakakapagpababa ng kalidad ng tubig sa kanilang paligid kapag sila ay nahihirapan na sa init ng panahon. Kaya para sa susunod ninyong pangingisda sa kalagitnaan ng tag-init, iwanan ninyo na muna sa bahay ang mga paborito ninyong binuro at subukan ninyong maging simple at presko. Ito ang isa sa mga rason kung bakit ang pangingisda ay patuloy na nakakaaliw. Dahil lagi tayong natututo ng mga bagong bagay na bumabasag sa mga inakala nating tama. Walang absolutong tama sa pangingisda. Lahat ay nakadepende sa pag-iisip at mabilis na pag-intindi sa paligid. Baka may ilan sa inyo dyan na nagagalit na habang pinapanood ito dahil matagal na ninyong ginagawa ang inyong pamamaraan. Hindi naman namin sinasabi na itapon ninyo ang inyong mga kaalaman. Ang gusto lang natin ay magbukas ng bagong pananaw upang kapag naranasan ninyo ang hindi inaasahang kawalan ng kagat sa gitna ng sikat ng araw, ay mayroon kayong alternatibong plano na pwedeng isakatuparan upang hindi masayang ang inyong pagod at pamasahe. Ngayon alam na natin na ang mas mabaho ay hindi palaging nangangahulugan na mas marami ang huli, lalo na kung halos kumukulo na ang tubig sa init. Mas nakakaakit sa isda ang presko at magaan na pain dahil mas madali itong kainin at hindi nakakabigla sa kanilang pakiramdam. Iasa natin sa tamang lugar, tamang oras, at mas mapanuring pag-iisip ang ating tagumpay sa pagbingwit. Pag-aralan natin ang kilos ng isda. Hindi lang kung ano ang masarap sa ating pang-amoy bilang tao. Sa susunod na lumabas kayo sa tanghaling tapat, subukan ang payong ito at baka magulat kayo na hindi na pala ninyo kailangang tiisin ang nakakasulasok na amoy ng pain para lang mapuno ang inyong mga lambat ng malalaking tilapia. Bilang pagbubuod, napatunayan natin ngayon na ang lumang diskarte na paggamit ng sobrang mabahong pain kapag napakainit ng panahon ay madalas nagdudulot pa ng kawalan ng kagat kaysa makadagdag ng huli. Ang pinakanakakagulat na natutunan natin ay ang katotohanan na ang tapang ng amoy ng bulok na pain, imbes na makaakit, ay nakakasakal at nakakairita sa mga tilapia na nakakaranas na ng matinding stress at kakulangan sa oxygen dahil sa init ng tubig. Sino ang mag-aakala na ang mismong panlaban na itinuro sa atin noon ay ang siya palang nagpapalayo sa mga isda ngayon? Ang kaalamang ito ay siguradong babago sa paraan ng inyong panginisda. Hindi na ninyo kailangang ipilit ang isang diskarte na hindi gumagana. Sa paggamit ng mas presko, natural, at simpleng pain tuwing tirik ang sikat ng araw, asahan ninyo na magiging mas aktibo ang pagkagat ng mga tilapia na nagtatago sa malalalim na bahagi. Maraming salamat sa panonood ng videong ito, mga boss. Sana ay may bago kayong natutunan na magagamit ninyo sa inyong susunod na biyahe sa lawa. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa marami pang mga totoong kwento at epektibong tips sa pangingisda. Pindutin ninyo na rin ang like button kung nagustuhan ninyo ang diskusyon natin na yon at syempre, gusto kong marinig ang inyong panig. Kayo ba? Anong pinakamalalang amoy ng pain ang ginamit ninyo? At epektibo ba ito kahit sobrang init ng araw? Mag-iwan ng komento sa ibaba at pag-usapan natin yan.